Kabanata 6,001. Susugod na sana ang Almighty Dragon General Chapter 6,001 True at patungo sa Calydom Spiritual Tree ngunit hinayla siya pabalik ni James. 49. Be patient, payo ni James sa kanya, saka itinaas ang ulo. Matagal mo na kaming sinusundan. Ngayong nakarating na tayo sa Calydom Spiritual Tree, oras na para magtapat ka. Natigilan ang grupo ni James sa sinabi nito. Nalilitong tumingin sa kanya si Truett at nagtanong, ano ang sinasabi mo? Mabilis na umilo si James sa harap ni na Truett, Zitlali at iba pang miyembro ng kanyang grupo. Tinanguan niya ang mga ito sa likuran niya at sinulyapan si Whittaker, na kakaibang tahimik. May isang napakatuso at mapanganib na tao sa aming koponan ngayon. Sinundan ng lahat ang tingin ni James at itinuon ang kanilang mga mata kay Whittaker. Itinaas ni Whittaker ang kanyang ulo at tinitigan si James na may dugong mga mata. Anong ibig mong sabihin? 49. Pinandilatan siya ni James at malamig na tanong, sino ka? Pinadala ka ba ni Zachary at Lila, o mula ka sa ibang sekta ng 3,000 Great Genesis Worlds? Napatulala si Truett at ang iba sa sinabi ni James. Nagdilim ang mukha ni Whittaker, at sumagot siya, masyado ka na, 49. Sinumpa mo na ako at kaya mong kontrolin ang bawat kilos ko. Ano pa bang gusto mo? James said solemnly, it's precisely because of my curse magic kaya kita na-expose. Hindi kita sinumpa, pero ngayon ka lang kumilos. And nonsense, pabulaan na ni Whittaker, dahan-daang inilalayo ang sarili kay James. Ngumisi si James, nababasa ko ang iniisip ng mga buhay na nilalang na isinumpa ko. Gayunpaman, wala akong makukuha mula sa iyo. Dalawa lang ang posibilidad. Alinman sa sumpa ay hindi gumana sa iyo, o pinawi ang aking sumpa. Dahan-daang humakbang si James at nagpatuloy, sinabing, ang mga buhay na nilalang nakapareho ko ng kultibasyon ay hindi kayang labanan ang aking sumpa. Walang sinumang nasa ibaba ng Years 1 Dale Ranks 3rd Tribulation ang dapat na makakaya. Nagtatakang tanong ni Truett, sinasabi mo bang itinago ni Whittaker ang kanyang lakas? Siya ba ay isang powerhouse sa itaas ng Years 1 Dale Ranks 3rd Tribulation? Malamig na sabi ni James, imposible yun. Dumaan siya sa Yorian Wind kasama namin. Kahit na kumain siya ng elixir para masil ang kanyang core, imposibleng gumaling siya kaagad. Tinanong ni Truett, kung gayon, bakit hindi siya isinumpa? Pinandilatan ni James si Whittaker, na unti-unting umaatras. Pagkatapos, sumagot siya, dahil mula rin siya sa Dark Genesis World at bihasa sa aming mga inscription at curse magic. Napanganga si Truett at ang iba pa sa paghahayag. Tumingin si James kay Whittaker at sinabing, long time no see, old friend. Dapat ba kitang tawaging Xavion o Whittaker? Mas dumistansya si Whittaker, tapos biglang ngumisi, na-reform ko na ang sarili ko. Hindi ko ini-expect na madali mo akong makikilala James. Napangiti ng mahina si James at sinabing, matagal na tayong magkaaway. Matagal na kitang hinahabol, pero ginawa mo rin ang lahat para makatakas. Pagkatapos mong ubusin ang kapangyarihan ni Zyle, siguradong marami ka nang nag-improve diba? Susubukan mo pa bang tumakas sa akin? Nagtaas ng ulo si Whittaker at tumawa, napakatalino mo James. Alam mo na sa simula pa lang ha. Te-expose me, sinadya mong itinaboy ang asawa mo. Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo siyang mahuli sa bagay na ito? Nakangiting tinitigan siya ni James, walang sinasabi bilang tugon. Ngumiti si Whittaker at mayabang na sinabi, sa kasamaang palad, mali ka. Ang iyong lapad ay ang Timea Sect Saintess. Masyadong crucial ang identity niya. Kung tungkol man ito sa personal na alitan sa pagitan mo at sa amin o sa salungatan ng interes sa pagitan ng Timea Sect at ng ating bagong alyansa, malaki ang magiging bahagi niya. Biglang tumingin si Whittaker kay James ng masama at sinabing, alam mo ba kung gaano karami sa mga powerhouse sa Years 1 Dale Rank mula sa ating alyansa ang kumonsumo ng mga elixir para i-seal ang kanilang mga core? Kaya kung sagutin yan para sa iyo. Mayroong 80 powerhouse, at hindi bababa sa 50 ang nakabawi na ng kanilang lakas sa ngayon. Pag-isipan mong mabuti, James. Makatakas ba ang iyong asawa, ang Saintess ng Timea Sect, sa pagkubkob ng 50 powerhouse sa Years 1 Dale Rank? Kumunat ang noo ni James pero nanatiling tahimik.
Biglang humakbang si Truett at sinabing, "Bastard, hindi ba mula ka rin sa Timaeus sect? Kailan ka nagsimulang makipagsabuatan sa bagong alyansa?" Tumawa si Whittaker at sinabing, "Mabuti pa, nandito ang young master ng Skynet na si Truett. Ang lahat ay tila gumagana sa aming pabor. Sa kalaunan, ang Skynet ay nasa ilalim din natin. Sino ka sa tingin mo?" Ikinaway ni Truett ang kanyang kamay at nagpatawag ng isang higanteng espada. Hinawakan din ni Zitlali ang kanyang sandata, at sinabing, "Huwag mo kaming subukang lokohin. Ang mga elixir na iyon ay napakabihirang. Duda ako ng higit sa 500 ang umiiral. Karamihan ay inaari ng nangungunang 10 puwersa ng Ancient Genesis World. Paano mo nakuha ang 80 sa kanila?" Sinabi ni Whittaker, "Ang banal ng Lustus sect ay tiyak na may kaalaman at talento. Hinahangaan talaga kita. Ngunit paano kung sabihin kong magagawa ko ang mga elixir na ito?" Nagulat si Zitlali sa sinabi niya. Sinabi ni Truett na may galit, "Kaya ang mga pinahusay na silang elixir na ito ay mula sa iyo. Iyon ay ginagawang mas madali ang mga bagay. Sa tingin mo ba ay nasa 5th tribulation ka ng Years 1 Dale rank, Truett? Langgam ka lang ngayon," panunuyan ni Whittaker, saka itinuro ang iba at sinabing, "Lahat kayo ay langgam lang. Kung sumuko ka, hindi ako papatay ng iba maliban kay James. Bibigyan ko rin ang lahat ng pinaka-mapagbigay na paggamot para matulungan kang mabilis na makapasok sa Years 1 Dale rank." Galit na tumingin sa kanya ang lahat. Ngumisi si James, "Hindi masyadong maganda ang sitwasyon para sa iyo. Tapos, tingnan natin kung may lakas ka." Umungol si Whittaker, mayabang. "Ibaba mo sila. Patayin silang lahat." Pagkatapos magbigay ng order, 12-dosenang mga figure ang lumitaw sa kanilang paligid. Mula sa kanilang Genesis Chrome, naramdaman ni James na sila ay nasa Years 1 Zale ranks 3rd Tribulation. Nang makita ang napakaraming powerhouse, nagulat si Truett at ang iba pa. Tumingin si James kay Truett at sinabing, "Protektahan ang asawa mo." Pagkatapos magsalita, tumalon siya sa hangin at iniunat ang kanyang mga kamay. Na-activate ang kanyang ginintoang katawan, at pinalibutan siya ng quasar lightning. Kasabay nito, lumitaw ang quasar tribulation cloud sa itaas ng grupo ng mga kaaway. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumigaw, "Masama ito." Sinusubukan niyang gamitin ang quasar lightning. I-activate ang iyong Genesis Divine Light. Katatapos lang niyang magsalita, isang nakakatakot na kulay abong liwanag ang biglang bumungad sa katawan ni James. Siya ay pumasok sa 3rd Marcy Ice Combat Form. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at may tumunog na kampana mula sa kanyang itim na guwantes. Gayunpaman, na-activate na ng grupo ng mga powerhouse ang kanilang Genesis Divine Lights at hindi naapektuhan. Samantala, sina Truett, Zitlali at ang iba ay agad na pumasok sa isang parang panaginip. Nagulat si James na ang grupo ng mga powerhouse ay immune sa mga chimes ng Years 1 Genesis Bell. Humagalpak ng tawa si Xavion. "Haha, sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo sa Year 1 Genesis Bell, James? Nakagawa na ako ng paraan para ma-neutralize ang Bell's chimes mo. Kung gayon, maaari mo bang i-neutralize ito?" Ngumisi si James, saka nagtaas ng kamay. Ang kanyang Genesis ay bumaril patungo sa quasar tribulation clouds. Hindi mabilang na mga stake ng quasar lightning ang nahulog mula sa langit, na umaatake sa grupo ng mga powerhouse. Sa sandaling iyon, pinutol ni James ang kanyang Judgment Scythe. Isang 10,000 meter long sword energy ang lumabas at humampas sa kanila. Swoosh! Ang mabilis na paggalaw ng sword energy ay pumutol sa hangin at umatake sa grupo ng mga powerhouse. Kasabay nito, ang alon ng quasar lightning ay patuloy na tumatama, at ang masakit na mga hiyawan ay umalangaw-ngaw. Ang grupo ay nahaharap sa maraming casualty. Gulat na bulong ni Xavion, paano ito posible? Ang kanyang isang pag-atake ay agad na pumatay ng ilan sa mga powerhouse sa tuktok ng Years 1 Zale rank. Habang siya ay ginulo, si James ay sumugod sa napakakapal na kidlat. Dahil ang Year 1 Genesis Bell ay hindi epektibo sa labanan, walang pagpipilian si James kundi harapin ang kanyang mga kalaban ng direkta. Si James ay nasa Years 1 Zale rank 7th Tribulation Stick.
Sa pagpapahusay ng mga depensa ng Urazen Genesis Bell at ng kanyang third Marcy Ice combat form, hindi siya natalo laban sa mga kalaban na nasa ibaba ng Urs 1 Dale rank. Sa bawat oras na laslasin ni James ang Judgment Side, ibababa niya ang isa sa kanyang mga kalaban at sisirain ang kanilang mga kaluluwa. Ang Judgment Side ay nabasag ang ilang mga powerhouse na Divine Lights, na naging dahilan upang masugitan sila sa Quasar Lightning. Nang inig ang kanilang mga katawan matapos tamaan ng kidlat. Ang mga pinuno ng grupo sa Urs 1 Dale rank sa wakas ay bumalik sa kanilang katinuan at naglunsad ng nagkakaisang pag-atake laban kay James. Hayaan mo akong tulungan ka. Sigaw ni Truett, saka pinaandar ang kanyang Genesis Divine Light. Hinawakan niya ang kanyang higanteng espada at sumugod sa makapal na kidlat upang patayin ang kanilang mga kalaban. Ang dalawa ay lumaban sa 80 powerhouses mula sa Urs 1 Dale ranks 9th Tribulation hanggang sa Urs 1 Dale ranks 3rd Tribulation. Sa gitna ng Quasar Lightning, makikita ang mga after images ng mga espada. Puspusan na ang matinding labanan. Sinulyapan ni Zitlali ang mga kasama, saka tumalikod. Mabilis niyang na-activate ang kanyang Genesis Divine Light at nagmamadaling tumulong. Samantala, dahan-daang umupo si Xavion sa isang bato at kumuha ng alak. Sige, lumaban ka. Dapat magkasugat ang magkabilang panig. Kapag naka-recover na ako sa 5th Tribulation ng Urs 1 Dale rank, magtatapos na kayong lahat. Nang matapos siyang magsalita, lumipad mula sa makapal na kidlat ang dalawang katawan na walang ulo at tinamaan siya. Itinulak ni Xavion ang mga katawan at bam-ulong, fuck off. Ang daming walang kwentang basura. Si James, Truett at Zitlali ay nakatayo sa likuran, na napapalibutan ng 5 powerhouse sa Urs 1 Dale rank. Truett at Zitlali ay malubhang nasugatan, ngunit sila ay nagtiyaga. Sa kabilang banda, nagawa ni James na manatiling hindi nasaktan sa tulong ng Urs 1 Genesis. Sa kabilang banda, nagawa ni James na manatiling hindi nasaktan sa tulong ng Urs 1 Genesis Bell at ng kanyang Golden Body. Ganun pa man, gusot pa rin siya sa matinding labanan. Ang mga powerhouse na kumukubkob sa kanila ay wala sa mas mahusay na estado kaysa sa kanila. Lahat sila ay medyo nasugatan at magulo ang buhok. 3 sa kanila ay lubos na nasugatan. Ang grupo ng mga powerhouse ni Xavion ay nawala ang lahat ng miyembro sa Urs 1 Dale ranks 9th Tribulation pick. Ang iba pang mga kababaihan mula sa Lustus sect ay namatay din sa labanan. Sa larangan ng digmaan, ito ay 3 laban sa 5. Tinitigan ni James ang mga kalaban nila at sinabing, umalis ka na kasama ang asawa mo, Truett. Magagawa kong lumaban ng walang anumang pag-aalala sa ganoong paraan. Ngumuso si Truett, na pagkasunduan naming lumaban at mamatay kasama ang isa't isa. Mas masama ang pakiramdam ko na iwan ka kaysa mamatay dito. Sabi ni James, sige. Kayong dalawa ang humarap sa powerhouse na iyon sa Urs 1 Dale ranks 3rd Tribulation. Ipaubaya sa akin ang iba pang 4 sa Urs 1 Dale ranks 4th Tribulation. Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay, at tinamaan ng 4 na kidlat ang 4 na powerhouse sa ika-4 na tribulation ng Urs 1 Dale rank. Kasabay nito, ang kanyang Judgment Side ay mabilis na sumanib sa kanyang Golden Body. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at sumugod pasulong. Kasabay nito, nagpalitan ng tingin sina Truett at Zitlali at agad na sumugod sa mga kalaban na may pinakamababang cultivation na rango. Muling sumiklab ang matinding labanan. Nakipaglaban si James sa 4 na kalaban, umaasa sa kanyang pambihirang pangkalahatang lakas. Samantala, sina Truett at Zitlali ay umasa sa kanilang mga pambihirang talento upang harapin ang powerhouse sa Urs 1 Dale ranks 3rd Tribulation. Gayunpaman, bahagyan nila siyang pinigilan. Sa patnubay ni Lysia, naging lightsaber si James at nilabanan ang kanyang 4 na kalaban. Bagamat ang Urazen Genesis Bell ay nawala ang parang panaginip na epekto, si James ay maaari pa ring sumanib dito sa isang espada. Kasama ang Quasar Lightning, nagawa ni James na makayanan ang maraming pinsala sa kanyang mga kalaban.
Xavion na magkaparehas ang magkabilang panig at bumantong hininga, James, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng lakas para labanan ang apat na powerhouse sa Years 1 Dale rank. Mukhang hindi ko na dapat ipagpatuloy ang pagsisikap na bumawi sa ngayon. Pagkatayo pa lang ni Xavion ay may biglang sumigaw mula sa likuran niya. Tumigil ka. Lumingon si Xavion at nakita niya ang daan-daang buhay na nilalang na may malalakas na aura na papalapit sa kanya. Ang pinuno ng grupo ay isang binata na nakasuot ng itim na damit. Napatingin sa kanya si Xavion at sinabing, Nando. Ano ang nagdala sa iyo dito? Galit na sigaw ni Nando, tigilan mo sila. Kung hindi, hindi ako magpipigil. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Xavion, si James iyon mula sa Time Sect. Nakikinig ka ba sa akin? Biglang nagtaas ng kamay si Nando at hinampas si Xavion gamit ang kanyang Genesis. Ipinadala si Xavion na lumipad ng 10,000 metro sa malayo, at dumura siya ng isang subo ng dugo. Utos muli ni Nando, anak ako ng pinuno ng bagong alyansa, si Nando. Huminto ang lahat ngayon, kung hindi, papatayin ko ang lahat. Ang mga buhay na nilalang na mabangis na nakikipaglaban sa kawalan ay agad na nagpigil. Tumigil na rin sa pag-atake si James na napapalibutan sa gitna. Sa sumunod na sandali, humiwalay siya sa espada. Tinuro ni Nando si James at sinabing, bumaba na kayong lahat. How dare you touch my friend? Gusto niyo na bang mamatay? Nagtinginan ang apat na powerhouse na nakikipaglaban kay James na hindi makapaniwala bago tuluyang bumaba sa lupa. Ang powerhouse sa Years 1 Dale Rank's Third Tribulation, na kinubkob ni Truett at Zitlali, ay nagmamadali ring tumigil. Napatingin si James kay Nando na nag-aalalang sumisigaw. Sa sandaling iyon, nakita niyang medyo kaibig-ibig si Nando dahil sa pagmamadali. Sigaw ni Nando, bumaba ka muna dito, 49. Dapat may hindi pagkakaunawaan. Bibigyan kita ng kas-iya siyang paliwanag. Hindi pagkakaunawaan. Napaisip si James, na curious kung anong klaseng pakulo ang gustong hilahin ni Nando. Sa isang iglap ay lumapag si James sa harap ni Nando. Nagmamadaling yumuko si Nando at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, na pansamantalang nagsabi, may hindi pagkakaunawaan, 49. Tuturuan ko sila ng leksyon. Nakabuka ang panga na si Xavion na napatumba. Nagulat siya sa inasta ni Nando kay James. Naisip niya sa kanyang sarili, paano ito posible? Bakit napakalapit ng marangal na young master ng Yoki sect kay James? Tsaka bakit siya gumagalang? Tumingin si James kay Nando at mahinahong nagtanong, anong klaseng hindi pagkakaunawaan ang meron? Agad namang tumalikod si Nando at kumaway kay Xavion. Punta ka dito. Nagulat si Xavion at maingat na naglakad. Tanga. Sinuntok ni Nando si Xavion sa mukha kaya napatumba ito sa lupa. How dare you disrespect my friend? Sino ka ba? Kahit na kinikilala namin ang iyong talento sa paggawa ng elixir, alipin ka pa rin. Kung wala kami, wala ka. Sa pagharap sa galit na galit ni Nando, itinaas ni Xavion ang kanyang ulo mula sa lupa, tinakpan ang kanyang pisngi, at sinabing, siya ay mula sa Time Sect. Tumahimik ka. Sinuntok at sinipa ni Nando si Xavion ng paulit-ulit. Kaibigan ko siya. Mamatay tayo para sa isa't isa. Ang hindi paggalang sa kanya ay hindi paggalang sa akin at sa Yoki sect. Gusto mo pa bang manatili sa US? Halos humagalpak ng tawa si James habang pinapanood si Nando na binugbog si Xavion. Mahirap humanap ng mabuting alipin tulad ni Nando. Matapos siyang isumpa, siya ay masunurin, ngunit dahil sa kanyang katayuan, siya ay naging mayabang pa rin sa harap ng iba. Ang paghahanap ng isang tulad niya na sapat na matalino upang kumilos ng naaayon sa iba't ibang mga sitwasyon ay mahirap. Matapos bugbugin si Xavion saglit, lumingon si Nando at tumingin kay James. Ipaubaya ko na sa iyo ang kalokohang ito, 49. Kayo na ang bahala kung papatayin siya o liligtasan. Sige, sinama ng tingin ni James si Xavion. Pagalit ang ekspresyon ni Xavion habang sinasalubong ang tingin ni James. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito karaming karelasyon si James. Siya ay umunlad sa Time Sect at natalo pa ang Mount Elixir's Master, isang powerhouse sa Years 1 Dale Rank's 9th Tribulation. Ngayon, kilala pa niya ang Young Master ng Yoki Sect.
Binugbog pa siya ni Nando sa publiko, hindi nag-iiwan sa kanya ng anumang pagmamalaki. Galit na galit si Xavion matapos ikumpara ang sarili kay James. Kahit sa Dark World, hindi niya kayang talunin si James. Ito ay pareho pa rin ngayon na sila ay nasa 3,000 dakilang mundo ng Genesis. Bigla siyang tumayo at sinuntok si Nando. Natigilan ang lahat sa nakita. Xavion hinawakan si Nando sa leeg at ibinuhos ang Genesis sa kanyang katawan, tinatakan ang kanyang cultivation base. Huwag kang lalapit sa akin, kung hindi, papatayin ko siya. Umungol si Xavion at umatras kasama si Nando bilang kanyang bihag. Sigaw ni Nando, "How dare you attack me? Dapat may death wish ka." Umungol si Xavion, "Hindi ko intensyon na bastyusan ka. Gayunpaman, niloko ka ni James. Siya ang pinakamalaking demonyo mula sa Dark Genesis world. Ang layunin ng bagong alyansa ay upang lipulin ang madilim na mundo, ngunit ngayon ay nasa mabuting pakikitungo ka sa kanya. Paano mo ito ipapaliwanag sa lider ng ating alyansa?" Lahat ng tao sa lugar ay napatingin agad kay James na may kahinahinalang ekspresyon. Tumingin si James kay Xavion at nakangiting sinabi, "You're playing the good guy now. Do you dare to tell them where you are from, Xavion?" Agad na nagdilim ang mukha ni Xavion. Napabulala si Nando, na naka-hostage, "Xavion. Hindi ba ikaw Whittaker? Bakit may ibang pangalan ka?" Sumigaw si Xavion, "Fake ang pangalan niya 49. Ang tunay niyang pangalan ay James Caden, ang pinakamalaking demonyo mula sa Dark World." Mahinahong sabi ni James, "Demon. Kung demonyo ako, ano ka? Nakakonsumo ka ng maraming dark power, tama ba?" "Ikaw," nanginginig si Xavion sa galit. "Kalokohan yan." Tumingin si James sa paligid at sinabing, "Guys, hindi Whittaker ang pangalan ng lalaking ito. Ang tunay niyang pangalan ay Xavion. Siya ay mula sa Yefteris ng Dark World. At saka, siya ang kanilang prinsipe. Kung demonyo ang pag-uusapan, bagay siya sa paglalarawan. Sige at gamitin mo ang iyong Zen para i-scan siya. Tingnan mo sa sarili mo kung may kahit anong malevolent energy o dark power sa kanya." Sabay-sabay na pinakawalan ng mga nabubuhay na nilalang sa paligid ang kanilang Zen. Gayunpaman, naramdaman nila ang dark power na nagmumula sa parehong Xavion at James. Sa sandaling iyon, isang powerhouse mula sa Yaqui sect ang humakbang at nagsabi, "Maaaring pareho kayong mula sa Dark World, Mr. Caden." Umiling si James, iwinagayway ang judgment side, at sinabing, "Hindi. Ang aking espada ay may dalang dark power." Pagkatapos sumagot sa kanya, inalis ni James ang judgment side. Pagkatapos, tumingin siya sa iba at mahinahong sinabi, "Ngayon subukan mo ulit. Nararamdaman mo pa ba ang dark power sa akin?" Sinuri muli ng mga nabubuhay na nilalang si James, ngunit hiniling na ni James kay Lizzie na itago ang kanyang dark power sa pagkakataong ito. Isang magandang babae ang humakbang at nagsabi, "Wala akong nararamdamang dark power sa kanya ngayon." Ibig sabihin, isa talagang demonyo si Xavion mula sa Dark World. Sa sandaling magsalita ang babae, agad na pinalibutan ng mga powerhouse ng Yaqui sect si Xavion. Naging balisa si Xavion matapos ang pag-agos ng tubig laban sa kanya. "Naloko kayo. Siya talaga ang pinakamalaking demonyo ng Dark World. Pinatay pa niya ang Illuminated World's Lord." Sumigaw si Nando na naka-hostage, "Bastard, nagsisinungaling ka pa. Bakit hindi ka nalang tumakbo para sa buhay mo?" Sa biglaang paalala ni Nando, mabilis na nag-react si Xavion. Tiningnan niya ang daan-daang powerhouse mula sa Yaqui sect at napaatras ng ilang hakbang. "Huwag kang lalapit sa akin, baka papatayin ko siya." Kaagad pagkatapos, nawala siya kasama si Nando. Ang mga powerhouse ng Yaqui sect ay nababalisa matapos ma-hostage si Nando. Nang hahabulin na sana nila si Xavion ay pinigilan sila ni James. Paliwanag ni James, hindi siya makakaalis sa Forlet Land. "Mayroon akong inscription na maaaring makipag-ugnayan kay Nando. Susundan ko sila. Kayo na ang bahala sa kaibigan ko." Pagkatapos magsalita, nawala si James sa isang iglap. Kinain ng ang kalahati ng dark power ni Xael. "Immortal ako. Magiging walang katapusang bangungot ako sa iyo sa mga susunod pang henerasyon." Matapos isigaw ang huling pangungusap, tumawa si Xavion.
Pagkatapos, isang bola ng itim na apoy ang nagsimula mula sa kanyang mga paa, na lumamon sa kanyang katawan. Malungkot ang ekspresyon niya habang patuloy na nagbabago ang mukha niya. Ang kanyang balat ay naging puti, pagkatapos ay makulay, pagkatapos ay itim. Isang sandali, nagkaroon siya ng ulo ng phoenix at katawan ng tao, ngunit sa sumunod, nag-transform siyang muli bilang isang nilalang na may ulo ng agila at katawan ng tao. Sa kalaunan, ang kanyang ulo ay tumira sa anyo ng isang kuko. Magkikita tayong muli, James. Bago pa matapos magsalita si Xavion ay biglang napabuntong hininga si James at pinatay ang apoy sa katawan ni Xavion. Sumigaw si Xavion, paano ito posible? Kalmadong sabi ni James, walang kwenta ang paghihirap. Alam mo na natutunan ko ang curse magic mula sa Dark World, ngunit malamang na hindi mo alam na nakuha ko na ang mana ni Franciscus. Kabisado ko ang lahat ng uri ng curse magic. Nagtanim na ako ng 18,000 sumpa sa iyong kaluluwa, katawan at buto. Hindi alintana kung gaano kakalakas at kung anong mga uri ng supernatural powers ang mayroon ka, hindi ka makakatakas o muling magkatawang tao. Kasuklam-suklam at walang hiya ka, James. Livid, lumipad si Xavion sa langit. Sa sandaling iyon, ang Years 1 Genesis Bell ay biglang bumaba at lumipad sa itaas niya. Kaagad pagkatapos, ito ay sumabog na may kulay abong historical light. Sumilip si James, humakbang sa itaas ng Years 1 Genesis Bell, at pinindot ito pababa. Boom! Sa isang malakas na putok, nakulong ng Years 1 Genesis Bell si Xavion at bumulusok sa lupa, nag-iwan ng malaking hukay. Ding! 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 Ilang beses tumunog ang bell. Umupo si James sa itaas ng Years 1 Genesis Bell sa isang lotus na posisyon at naramdaman ang isang malakas na Genesis na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nagsimulang ayusin ang kanyang golden BOD. Ngumisi siya, akala ko nakagawa ka talaga ng paraan para ma-neutralize ang kapangyarihan ng Years 1 Genesis Bell. Lumalabas na gumamit ka lang ng supernatural power para harangin ang iyong pandinig. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni James ang judgment side at nagpatuloy sa pagtugtog ng kampana. Napasigaw si Xavion at nagmura sa sakit ngunit hindi nakatakas. Tuloy-tuloy na tumunog ang kampana, at lalong lumakas ang Genesis na hinihigop sa katawan ni James. Sa sandaling iyon, sapat na si James upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa ranggo ng paglilinang. Boom! Ang makapal na tribulation clouds ay dumaan, at ang kidlat na halos kasing laki ng braso ay agad na bumalot kay James. Malapit nang dumaan si James sa 8th tribulation ng Years 1 Zalem rank. Ang heavenly tribulation ay wala kay James. Sa bagay, kabisado na niya ang quasar lightning. Samantala, si Xavion ay nasa isang miserableng estado sa ilalim ng Years 1 Genesis Bell. Habang patuloy na tumutunog ang mga kampana, mabilis na naubos ang kanyang Genesis. Siya ay una sa Years 1 Dale Ranks 5th Tribulation ngunit unti-unting bumababa hanggang sa siya ay nasa Years 1 Zalem rank. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Nagtagal ang bell chimes. Sa wakas ay tumigil si James sa pagtugtog ng kampana at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata matapos niyang maramdamang hamina ng gusto ang Genesis na kanyang hinihigop. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na pulang ilaw ang kumislap sa kanyang mga mata, at isang Genesis Divine Light ang lumabas sa kanyang katawan. Itinaas ni James ang kanyang kamay at tuwang-tuwang sinabi, nasa tuktok ako ng Years 1 Zalem ranks 9th Tribulation. Hindi ko inaasahan na mag-improve ako ng 2 ranggo sa pamamagitan lamang ng pag-absorb ng Genesis ng isang tao sa 5th Tribulation ng Years 1 Zalem rank. Ginamit ni James ang kanyang Zen para i-scan ang kanyang katawan at nalaman niyang ganap na itong gumaling. Ang mabuti pa, ang kanyang pisikal na katawan ay mas malakas kaysa dati. Bukod dito, ang kanyang Genesis ay mas dalisay at nakamamatay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, ngayon ay maaabot ko na ang Years 1 Dale rank. Kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo, Xavion. Si Xavion, na nakulong sa ilalim ng Years 1 Genesis Bell, ay hindi tumugon. Tumalon si James sa lupa at binawi ang Years 1 Genesis Bell. Nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang na may katawan ng tao at isang ulo ng kuko na nakabaluktot na miserable sa malalim na hukay.
Sa paghusga sa aura ni Xavion, wala na siya sa Eurus-1 Daelm rank. Inactivate ni James ang kanyang curse magic at ginaisang si Xavion. Napasigaw si Xavion at bumangon sa lupa. Tinitigan niya ng masama si James at sinabing, halimaw ka. Hindi na nag-aksaya ng oras si James sa pakikipag-usap sa kanya. Agad niyang ginamit ang kanyang Genesis para pilitin ang kaluluwa ni Xavion at pumirma ng slave contract. Kaagad pagkatapos, hinampos niya si Xavion gamit ang kanyang Genesis, na agad na naging isang maliit na ibon ng kuko. Tinitigan ito ni James at sinabing, gusto mo bang gumawa ako ng hola para ikulong ka at hayaan kang mamuhay sa kadiliman magpakailanman, o gusto mong masunuri na manatili sa aking balikat at linangin upang mabigyan ako ng Genesis? Hindi sumagot si Xavion na nag-transform na bilang kuko. Ikinumpas niya ang kanyang munting pakpak at pamatong sa balikat ni James. Ngumiti si James at sinabing, matalino ka na gumawa ng tamang desisyon. Hindi ko inaasahan na lalaban ako sa isang ibon ng ganoon katagal. Mamumuhay na tayo ng mapayapa mula ngayon, di ba? Mamuhay ng payapa. Anong biro? Immortal ako. Ginawa mo akong ibon sa ngayon dahil hindi mo ako kayang patayin, naisip ni Xavion sa sarili, saka binigyan ng kakaibang sulyap si James. Sa sandaling iyon, ginamit ni James ang kanyang Zen para hanapin ang lokasyon ni Nando. Nalaman niyang nakatakas na si Nando pabalik sa Calydom Spiritual Tree. Naisip ni Nando na magkasama na sina Xavion at James at sasamantalahin na sana si Zitlali. Matapos malaman ang sitwasyon, agad na pinaandar ni James ang kanyang curse magic. Agad na bumagsak si Nando sa lupa. Sigaw niya at gamulong-gulong sa lupa sa sakit. Pagkatapos, mabilis na bumalik si James sa Calydom Spiritual Tree kasama si Xavion sa kanyang balikat. Young Master! Young Master! Ano bang problema mo? Sa Calydom Spiritual Tree, isang babaeng powerhouse mula sa Yoki sect ang yamakap kay Nando na may nag-aalalang ekspresyon. Tinakpan ni Nando ang kanyang ulo at sumigaw, bilis! Pigilan mo sila. Pigilan sila sa paglilinis ng 4 na puno ng Guardian. Nalilitong tanong ng babae, anong ibig mong sabihin? Gawin mo na lang. Umiyak si Nando. Ang powerhouse mula sa Yoki sect ay nalito ngunit mabilis na ipinadala ang utos. Sa sandaling iyon, mabilis na bumangon si Zitlali, na muntik ng pagsamantalahan, at sinugod si Truett, na sugatan at duguan. Okay ka lang ba, Mr. Truett? Hindi tumugon si Truett. Nag-aalalang sigaw ni Zitlali, hindi ka pwedeng mamatay na lang, Truett. Kakasal lang namin at pumirma ng soul contract kasama si James bilang saksi. Hindi mo ako basta-basta may iwan. Truett, gumising ka. Truett. Habang nag-aalalang umiiyak si Zitlali, umubo si Truett at tuluyang nagising. Nang makita niyang puno ng luha ang mukha ni Zitlali, dali-dali niya itong niyakap at sinabing, ayos lang. Magiging maayos din ang lahat. Papatayin ko silang lahat. Niyakap din siya ni Zitlali ng mahigpit at malumanay na sinabing, okay lang ako. Wala naman siyang ginawa sa akin. Sa tingin ko ay bigla siyang sumakit ang ulo, at nakatakas ako. Sa suporta ni Zitlali, dahan-daang bumangon si Truett at sinabing, okay, good. Aalis na tayo dali. Iniisip ko kung ayos lang ang 49. Dapat nating hanapin siya. Nang tatayo na si Truett, napansin niya ang ilang powerhouse sa Eurus-1 Daelm rank na nanlilisik sa kanila. Kinusot ni Truett ang kanyang mga mata at sinabing, kailangan nating lumaban. Sumagot si Zitlali, oo naman. Pagkatapos lamang ng kanilang maikling pag-uusap, isang swordlight na puno ng dark power ang hamampot sa mga powerhouse mula sa likuran, na hiniwa ang mga ito sa kalahati bago sila makapag-react. Bumagsak sa lupa ang magkahiwalay nilang katawan. Agad na sumangga si Truett sa harap ni Zitlali ngunit nagulat siya nang makita niya ang isang gwapong lalaking nakaitim na roba na papalapit sa kanila na may dalang mahabang espada. Agad siyang napabulalas, sa wakas nakabalik ka na. Nagulat din si Zitlali matapos makita si James. Dahan-daang naglakad si James papunta sa kanila na may hawak na judgment scythe. Nang walang anumang paliwanag, pinasok niya ang 2 bronze na tabletop sa kanilang mga bibig. Pagkatapos lunukan ng tableta, naramdaman ni Truett at Zitlali ang isang mar-angle na enerhiya na dumadaloy sa kanilang mga katawan.
Ang mga epekto ay tila mas epektibo sa Truett. Ang kanyang mga selyadong acupoints at buto ay unti-unting nabuksan habang dumadaloy ang malakas na puwersa sa kanyang katawan. Ang mga tabletang ipinakain sa kanila ni James ay mula sa imbakan ni Xavion, na tinatawag na Essence Genesis Elixirs. Si Xavion ay isang henyo na kayang pinuhin ang lahat ng uri ng elixir. Nilikha pa niya ang Essence Genesis Elixir, na maaaring magamit upang masira ang mga cell. Siya at ang isang grupo ng mga powerhouse sa Yerswandale rank ay sadyang tinataka ng kanilang mga cultivations. Pagkatapos nilang makapasok sa Forlet Land, inubos nila ang Essence Genesis Elixir para mabilis na mabawi ang kanilang lakas. Tumingin si James sa mag-asawa at humingi ng tawad, "Nagdusa kayong dalawa dahil ako ay walang ingat." Sinabi ng Truett, 49. Mamaya na natin pag-usapan ang paghingi ng tawad. Kailangan ko muna siyang patayin. Nang matapos magsalita si James ay humarap siya kay Nando. Pilit bumangon si Nando, pakiramdam niya ay sumasakit ang ulo niya. Gayunpaman, ang biglaang pagsulpot ni James ay natakot sa kanya. Napasigaw siya at muling bumagsak sa lupa. Gumapang siya palapit kay James na parang aso at yumuko, na nagsasabing, "Hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Patawarin mo sana ako. Ipinapangako kung hinding-hindi." Bago pa man siya makatapos magsalita, idiniin na ni James ang judgment sight sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, 100 alon ng makapangyarihang Genesis ang lumitaw sa likod ni Nando, na bumubuo ng isang proteksyon na hadlang sa paligid niya. Agad na napaatras si James. 49. Mabilis na sumugod si Truett at naabutan si James. Mabilis ding kumilos si Zitlali, na nagbigay ng pagkakataon kay James na patatagin ang sarili. Itinaas ni James ang kanyang ulo at nakita ang mahigit 100 powerhouse mula sa Yerswandale rank at Yerswandale rank na nakatayo sa likod ng Nando. Kinusot niya ang kanyang mga mata at dahan-daang humakbang pasulong. Pagkatapos, isang nakakatakot na kulay abong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Na-activate na ni James ang 3rd Martial's Combat Form. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likod ni Nando ang malamig na sinabi, "Kanina ka pa namin hinihintay, Mr. Hayden. Oras na para alisin natin ang demonyo sa Dark World." Ngumisi si James, "How confident. Napatay ko pa nga si Xavion, isang powerhouse sa 5th Tribulation ng Yerswandale rank. Wala kayong halaga sa akin." Ang mga powerhouse sa likod ni Nando ay agad na nagkaroon ng mga nalilitong ekspresyon. Sinaman siya ng tingin ni Xavion na anyong kuko sa balikat ni James. Malinaw na puno ng paghamak ang kanyang tingin. Agad na bumangon si Nando at sumigaw, "Hindi mo magagawa ito. Hindi mo siya dapat awayin. Kung papatayin mo siya, mamamatay din ako. Paano mo ito ipapaliwanag sa aking ama?" Sumimangot ang mga powerhouse mula sa Yoki sect. Tulala ang kanilang young master. Hindi sila makikialam sa kanya kung hindi dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, nakatali ang kanilang mga kamay. Habang nag-aalangan sila, tumalon si James sa hangin gamit ang judgment side. Pagkatapos, isang 10,000 metrong haba na sword energy ang bumagsak mula sa langit. Ang sword energy ay lumipad sa hangin at agad na pinatay ang mga powerhouse sa Yerswandale rank. Ang ilang nakaligtas ay nasa Yerswandale rank. Mabilis silang umakyat sa langit at pinaandar ang kanilang Genesis Divine Light. Napakabilis ng pag-unlad ng kanyang cultivation rank. Nasa tuktok na siya ng Yerswandale rank's 9th Tribulation. Nakakatakot siya, almost invincible. Sa tingin ko hindi natin siya mapapatay ngayon. Huwag na muna nating isipin masyado. Alisin muna natin siya. Malamig na ngumuso si James, "Come at me." Kaagad pagkatapos, pinagsama niya ang kanyang judgment side upang bumuo ng isang napakalaking espada. Pagkatapos, siya darted sa natitirang powerhouses. Natagpuan siya ng mga powerhouse na baliw na nagsisimula ng isang pag-atake. Lahat sila ay may gulat na ekspresyon. Bago pa sila makapag-react, dumating na ang napakalaking sword light at tumagos sa katawan ng isang powerhouse sa Yerswandale rank's 4th Tribulation. Hindi nabawasan ang momentum ng sword light, at mabilis itong tumagos sa dalawa pang powerhouse sa 3rd Tribulation ng Yerswandale rank. Isang nakakabinging dagandong ang umalangaw sa lugar.
Tinanggal ni James ang tatlong powerhouse sa Years 1 Dale rank sa isang atake lamang. Ang iba na nakaligtas ay nagsusuot ng nakakatakot na mga ekspresyon. Nakakatakot siya. Alis na tayo. Kung hindi, mamamatay tayo dito, bulalas ng magandang powerhouse ng Yakuza sect. Pagkatapos, nawala ang ilan pang powerhouse ng Yakuza sect gamit ang kanilang Genesis powers habang hawak si Nando. Gayunpaman, nang malapit nang gumalaw ang magandang powerhouse ng Yakuza sect, napigilan siya ng isang misteryosong kapangyarihan sa hangin. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang malaking kampana na mabilis na bumababa. Ibinagsak siya nito sa lupa. Pumalakpak. 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 Tumunog ang kampana, na naging dahilan upang mahulog sa parang panaginip sina Truett at Zitlali. Kasabay nito, tumapak si James sa ibabaw ng Years 1 Genesis Bell at nagsimulang sumipsip ng Genesis power ng magandang powerhouse ng Yakuza sect. Habang sumisigaw ang powerhouse sa sakit, nakaupo si James sa isang lotus position. Dahan-daang umikot ang kanyang ginintoang katawan. Isang malabong ginintoang Genesis Divine Light ang lumitaw sa paligid niya. Lalagpasan na sana niya ang Years 1 Zale rank nang biglang, ang kalangitan ay napuno ng kulay abong tribulation clouds at heavenly tribulations. Sinakop nito ang buong Forlet Land. Sa sandaling iyon, sinira ni James ang Dream Energy Orb sa itaas ng Truett at Zitlali gamit ang kanyang Genesis power. Dadaanan ko ang kapigatian. Pumunta sa isang ligtas na lugar. Sa pagbabalik sa kanilang katinuan, sina Truett at Zitlali ay umakyat sa kawalan at sa itaas ng makapal na kulay abong tribulation clouds. Pagkatapos, libo-libong kulay abo na kidlat ang tumama sa ginintoang katawan ni James, na gumawa ng isang kalabog. Habang patuloy na hinampas ni James ang Years 1 Genesis Bell, tumaas ang bilis at lakas ng mga kidlat. Sa ikalawang alon ng Heavenly Tribulation, 12-12 ng mga sugat ang lumitaw sa ginintoang katawan ni James. Ito ay nasa bingit ng pagsira. Noon lang, nilamon ng purong puting liwanag ang kanyang ginintoang katawan at pinagaling ang kanyang mga sugat. Panay ang pagsulong ni James ayon sa patnubay ni Lysia. Nahit niya ang Years 1 Genesis Bell at naabsorb ang Genesis power ng powerhouse ng Yakuza sect habang naglalabas ng malaking bilang ng mga high-grade elixir na nakuha niya mula sa Xavion. Inubos niya ang mga ito upang mapunan ang kanyang Genesis power. Sa ilalim ng mga welga ng malakas na kulay abong Heavenly Tribulation, ang ginintoang katawan ni James ay nag-crack ng tuloy-tuloy. Lumitaw ang purong puting liwanag at pinagaling ang kanyang mga sugat, muli gamit ang malaking halaga ng Genesis power. Naulit ang proseso. Pagkatapos ng 81 round ng Gray Lightning Bolts, sa wakas ay nalagpasan ni James ang Years 1 Zale rank at nakapasok sa Years 1 Dale rank's First Tribulation. Gayunpaman, hindi niya napansin na ang purong puting liwanag sa kanyang katawan ay nawala kasunod ng napapawi na Heavenly Tribulation. Pagkatapos, sa lupa sa kanyang kaliwa, isang magandang silhouette na may puting lotus ang nawala. Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Mayroong isang mayamang ginintoang Genesis shield sa paligid ng kanyang golden body. Sa oras na ito, bumaba sina Truett at Zitlali mula sa kawalan. James, congratulations! Sa wakas ay nalampasan mo na ang Years 1 Zale rank at nakapasok sa Years 1 Dale rank's First Tribulation, excited na sigaw ni Truett. You're amazing, masayang sabi ni Zitlali. Ikaw talaga ay isang bihirang kababalaghan. Napatingin si James sa kanila. Bumaba siya sa Years 1 Genesis Bell at itinago ito. Tiningnan niya ang powerhouse ng Yakuza sect, na nawala ang lahat ng Genesis power at naging nine-tailed fox. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Tumawag kayong lahat ng mga demonyo ng US mula sa Dark World. Ngumuso si James at sinabing, kung ganoon, ano ang ginagawa sa inyo? Kayo ay mga ibon at mga fox din. Nang marinig iyon, lumipad ng hindi masaya ang kuko sa balikat ni James, na para bang isang kahihiyan ang makasama si James. Saan ka pupunta? Inabot ni James ang kuko. Nahuli ito bago pa ito makakalipad ng malayo. Bakit may ibon ka? Naguguluhang tanong ni Truett. Hindi pa ito umabot sa Years 1 first rank. Oo, ngunit ang ibon na ito ay medyo maganda.
Hindi napigilan ni Zitlali ang mga maliliit na bagay. Nagniningning ang mga mata niya. Gusto mo ba? Napatingin si James kay Zitlali. Ito ay Whittaker. Ito rin ang pangunahing sarili ni Xavion. Gusto mo pa ba? Nang marinig iyon, nabigla si Zitlali. Nagtago siya sa likod ni Truett. Si Xavion ay isang kuko. Nagulat si Truett. Ito ay mahirap paniwalaan. Kamusta ang recovery mo? Tanong ni James. Nagpalitan ng tingin sina Truett at Zitlali at ngumiti. Nabawi namin ang kalahati ng aming mga kakayahan. Ako ay kasalukuyang nasa Years One Dale Ranks First Tribulation, sabi ni Truett. Naabot ko na rin ang unang kapigatian ng Years One Dale Rank. Napatingin si Zitlali kay James. James, anong elixir ang binigay mo sa amin kanina? Paano sila napaka-magical? Pagkatapos, sinabi sa kanila ni James ang tungkol sa Essence Genesis Elixir. Nang marinig ito ni Zitlali at Truett, nagulat sila. Huminga ng malalim si James. Masyado akong pabaya dati. Hindi ko inaasahan na gagawin ni Nando ang ganoong bagay. James, please wag mong sabihin yan. Tumingin si Truett kay James. Kung hindi dahil sa iyo, namatay na kami. Tama siya. Napabuntong hininga si Zitlali at sinabing, James, nilagyan mo ba ng sumpa si Nando? Iyon ba ang dahilan kung bakit sumakit ang ulo niya noong inaatake niya ako? Oo. Napatingin si James kay Zitlali. Salamat sa Diyos na bigo siya, kung hindi, ako ay isang makasalanan. Tumawa si Truett at tumingin kay Zitlali. James, hipag mo na siya. Kung tutuusin, ang dami na nating pinagdaanan. Nang marinig iyon, tumingin si James sa nahihiyang si Zitlali at tumango. Siyempre, hipag ko siya. Hindi na kailangang maging mahigpit. Maging sarili mo lang. Tumango si Zitlali. Nakuha ko. Pagkatapos, tumalikod si James at hinayaang tumulo ang kanyang zen para tingnan ang paligid. Nang dumaan siya sa mga kapigatian, naramdaman niyang may tumulong sa kanya. Alam niyang kung hindi, maduraj na ang kanyang gininto ang katawan. Gayunpaman, wala siyang naramdamang tao sa malapit. Nagha-hallucinate ba siya? James, biglang sabi ni Zitlali. Sa araw na iyon, ang mga punong tagapag-alaga sa paligid ng Calydom Spiritual Tree ay nawasak ng mga powerhouse ng Yoki sect. Kung pupunta tayo doon ngayon, kailangan lang nating harapin ang pangunahing pagkatao ng Calydom Spiritual Tree. Tama iyan. Huminga ng malalim si Truett. James, kaka-rating mo pa lang sa Years One Dale Ranks First Tribulation. Kailangan mo ng maraming Genesis power. Talunin natin ang Calydom Spiritual Tree. Oo naman. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Ito ay isang pinakamataas na kayamanan ng Forlet Land. Pagkatapos, binuksan niya ang isang malaking hangganan. Hinawakan niya ang Judgment Side sa kanyang kamay at iwinagayway ito sa kanyang harapan. Isang malakas na dagandong ang tumunog, at ang hangganan na itinakda ng mga powerhouse ng Yoki sect ay nabasag. Nagtungo ang tatlo sa Calydom Spiritual Tree. Habang papalapit sila sa Calydom Spiritual Tree, mas lalong uminit ang kanilang pakiramdam. Para silang lumalapit sa hindi mabilang na araw. Pinrotektahan ni Truett si Zitlali at i-activate ang Genesis Divine Light, ngunit halos hindi niya nakaya ang init. Naramdaman din ni James ang pressure. Nanginginig ang kanyang panga, nagtiyaga siya. Mahirap ang bawat hakbang niya. Maghintay. Biglang nag-wave ng kamay si James. Kung papasok tayo sa ganitong estado, matutunaw ang ating pisikal na katawan bago pa man tayo makalapit sa Calydom Spiritual Tree. Tumango si Truett. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Ang isang malakas na espiritu ng apoy, si Hemera, ay umiiral sa Calydom Spiritual Tree, paliwanag ni Zitlali. Kung hindi natin makukumbansi si Hemera, hindi tayo makakalapit sa puno, lalo na't pumili ng Calydom Spiritual Fruit. Isang apoy na espiritu. Kumunot ang noo ni James. Paano natin siya makukumbansi? Kailangang kilalanin ni Hemera ang isang master. Napabuntong hininga si Zitlali at sinabing, ang elemento ko ay tubig, kaya hindi ako maaaring maging Panginoon niya. Hindi ko rin kaya. Umiling si Truett. Hindi ko alam kung ano ang elemento ko, pero nag-iinit ang pakiramdam ko. Paano ito? Inilabas ni James ang isang pagan na umaapaw sa liwanag. Thor Cauldron. Sabay-sabay, napabulalas si Zitlali.
Ito ang maalamat na alchemy treasure sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis. Ito ay gawa sa mga armas na naiwan sa nakaraang panahon. Maaari nitong pinuhin ang mga elixir sa tuktok ng Yerswandale Ranks 9th Tribulation. May background ba ito? Mayaman kami. Ngumiti ng makahulugan si James. May kahina-hinalang tinanong si Truett, James, saan mo ito nakuha? Hindi ko alam. Nagkibit balikat si James. Siguro nakuha ko ito sa pagnanakaw sa 3 kaharian ng Yaqui sect. Baka. Akin na. Huwag mong gamitin ang kaldero ko. Sa pagkakataong ito, ang dagandong ni Xavion ang umalangaw sa isip ni James. Hindi siya pinansin ni James at nag-inject ng napakagandang Genesis power sa Thor Cauldron. Sa sandaling iyon, isang sinag ng makulay na liwanag ang dumating sa bibig ng kaldero. Pagkatapos, ang init sa unahan nila ay naging hindi mabilang na mga bituin. Sila ay hinihigop sa kaldero. Kasabay nito, naramdaman ni Truett at Zitlali ang pagbaba ng presyon ng init. Biglang tumunog ang masamang tawa ng isang babae. Pagkatapos nito, isang figure ang lumabas sa Calydom Spiritual Tree. Ang katawan nito ay nasa makulay na apoy, at ang hitsura nito ay hindi makita. Kalahati. Tila isang nasusunog na universo. Makulay at nagliliyab ang katawan nito. Napuno ng init ang langit. Hindi ko akalain na ang isang buhay na nilalang sa mundong ito ay magkakaroon ng ganoong kayamanan. Tingnan ko. Pagkatapos, ang apoy ay bumuo ng isang malaking kamay. Tumungo ito sa Thor Cauldron ni James. Mabilis na iniwas ni James ang kamay at nilaslas gamit ang kanyang espada. Isang nakakatakot na madilim na sword light ang tumungo sa nasusunog na figure. Sa isang boom, hindi mabilang na apoy ang sumabog mula sa figure at nabasag ang itim na sword energies. Pagkatapos, libo-libong apoy ang lumabas mula sa figure at bumuo ng libo-libong apoy na dragon. Napakalaki ng aura ng fire dragon. Mag-iingat ka, sigaw ni James. Ang judgment side sa kanyang kamay ay hiniwa ang mga dragon ng apoy sa kalahati. Gayunpaman, ang mga fire dragon ay patungo pa rin sa Truett at Zitlali. Nang makita iyon, kumunat ang noo ni James. Nararamdaman niya na ang bawat dragon ay may kakayahan ng isang powerhouse sa Yerswandale Ranks First Tribulation. Gayunpaman, nagawang lumaban ni Truett at Zitlali habang nakulong sa libo-libong fire dragon. Naglakad sila sa paligid ng kawalan ng madali. James, pipigilan natin sila. Pumunta ka at hikayatin si Hammer. Boses ni Truett. Biglang bumalik sa katinuan si James. Pinagsama niya ang Judgment Side at ang Golden Body, na nabuo ang Quasar Sword. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa nasusunog na figure. Sa sandaling iyon, isang malaking dragon na apoy ang lumitaw mula sa katawan ng figure. Umungol ito habang nilalamon ang espada ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang init sa kanyang katawan. Hindi mabilang na mga bitik din ang lumitaw sa kanyang ginintoang katawan. Ipinagpatuloy ni James ang pagwagayway ng espada sa paligid. Isang maliit na batang babae, sa edad na 1 taon, ang lumabas mula sa espada. Pagkatapos, isang kulay abong liwanag ang bumalot sa espada at tumungo sa pangunahing pagkatao ng figure. Boom! May malakas na tunog. Ang malaking dragon na apoy ay sumabog sa kawalan, na nagdulot ng lindol. Naglaho rin ang libo-libong fire dragon sa paligid ng Truett at Zitlali. Sa isang kisap mata, lumitaw si James sa isang puwang na nagninangas. Nagulat na ekspresyon, tiningnan niya ang espiritual na katawan ng dalaga. Nakasuot siya ng maapoy na pulang damit. Maligayang pagdating sa mundo ng apoy. Pinalaki ng espiritual na sarili ng dalaga si James. Ikaw ang maalamat na Natal Divine Master. Natal Divine Master. Kumunat ang noo ni James. Ako. May iba pa ba rito? Nagkibit balikat ang dalaga. Para lang malaman mo, kung wala ka ng dumbbell na iyon, hindi mo ako makumbinsi. Ikaw ang dapat mapahamak. Dapat mapahamak ang buong pamilya mo. Sa katawan ni James, narinig ang boses ni Lysia. Kung hindi ko napigilan ang Dark Lotus, hindi ka na sana buhay ngayon. Nang marinig iyon, napabuntong hininga ang dalaga at tumingin kay James. Maaari kitang kilalanin bilang aking Panginoon, ngunit ayaw kong manatili sa Lysia.
Saglit na nag-aalangan, sumimangot si James. Saan mo gustong manatili kung gayon? Gusto kong manatili sa kalderong iyon, sabi ng dalaga. Ang kaldero. Inilabas ni James ang Thor Cauldron. Wala itong master. Kung wala itong espiritual na katawan, paano nito makikilala ang isang Panginoon? Ngumuso ang dalaga. Pagkatapos, siya ay naging isang makulay na apoy at pumasok sa Thor Cauldron. Pagkatapos noon, lumipad ang Thor Cauldron sa kamay ni James. Mabilis itong umikot sa kawalan at naglabas ng makukulay na apoy. Sa sumunod na segundo, isang nakasisilaw na makulay na liwanag ang bumaril mula sa umiikot na Thor Cauldron at nilamon si James. Naramdaman ni James ang mainit at malakas na enerhiya na pumupuno sa kanyang katawan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa muling pagtingin sa kanyang gininto ang katawan na natatakpan ng mga sugat, napagtanto niyang naghihilom na ang mga sugat sa ilalim ng liwanag. Sa isang kisap mata, ang Thor Cauldron na umiikot sa kawalan ay naging puting guwantes. Nilagay ito sa kanang kamay ni James. Ginamit ni James ang kanang kamay niya para sumuntok. Nabasag ng nakakatakot na apoy na may Genesis power ang espasyo sa unahan. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog. Nang mabuksan ang espasyo, isang nakasisilaw na pulang ilaw ang bumungad. Napakalakas ng Votre power. Tiningnan ni James ang puting glove sa kanang kamay bago itinaas ang itim na glove sa kaliwang kamay. Mukhang excited siya. Ang kanyang kaliwang kamay ay ang Years 1 Genesis Bell, na maaaring lumikha ng mga ilusyon. Ang kanyang kanang kamay ay ang Thor Cauldron, na maaaring sumunog sa iba. Mayroon na siyang ibang makapangyarihang supernatural power ngayon. James, nandyan ka pa ba? James, nasa Calydom Spiritual Tree ka ba? Sa oras na ito, sa labas ng butas, tumunog ang boses ni Truett at Zitlali. Sa pagbabalik sa kanyang katinuan, si James ay nagmamadaling lumipad palabas ng butas. Kaagad, humarap siya kina Truett at Zitlali. James, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Truett. Excited na tumingin si Zitlali kay James. James, nakumbinsi mo na ba si Hemere? Oo, lumingon si James at tumingin sa Calydom Spiritual Tree. Ang Calydom Spiritual Tree, na ngayon ay walang apoy at init, ay namumulaklak sa liwanag. 12 ng mga Calydom Spiritual Fruit ang lumitaw sa puno. Lahat sila ay naglabas ng mayamang Genesis power. Sina James, Truett, at Zitlali ay nasaksihan ng eksena. Wow! Ang mga mata ni Zitlali ay kumikinang ng maliwanag habang sinabi niya, ayon sa alamat, ang isang Calydom Spiritual Fruit ay maaaring magpataas ng cultivation rank sa ibaba ng 5th Tribulation ng Years 1 Dale rank ng 2 sub-rank at maaaring tumaas ang talento ng isang tao ng 50%. Hindi na rin kailangang dumaan sa mga paghihirap. Ano pang hinihintay mo? Ngumiti si James at sinabing, pumunta ka at bunutin mo sila. Nanginginig si Zitlali. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay James. James, ikaw ang nakakuha sa kanila. Kaya, hinihiling ko sa inyo na bunutin sila. Sinabi ni James, kunin mo sila bilang gantimpala sa pagtatrabaho kasama ko. Nagpipigil ng excitement si Zitlali at tumingin kay Truett. Makinig ka kay James. Hindi na kailangang magpigil. Hinayla siya ni Truett at lumipad patungo sa Calydom Spiritual Tree. Nagulat si James nang makitang tig-iisa lang ang dalawa bago bumalik. Sa pagtingin sa dalawang bumalik na may tig-isang kayamanan, nagtanong si James na nalilito, bakit isa lang ang pinulot mo? Nagpapasalamat na kami para dito. Sa nanginginig na boses, sinabi ni Zitlali, James, binigyan mo kami ng napakalaking kapalaran. Maaari tayong umakyat sa 2 sub-rank ng Years 1 Dale rank sa maikling panahon, habang ang ibang mga nilalang ay maaaring tumagal ng ilang entrepok. Oo, bumantong hininga si Truett at sinabing, ito ang pangarap ng marami, ngunit hindi sila makakakuha ng ganoong kapalaran. Nanatiling tahimik si James. Pag-abot, pumitas siya ng 8 Calydom Spiritual Fruits at ibinigay sa dalawa. Hoy! Natigilan si Zitlali. James, sapat na tayo. Tumingin si Truett kay James. Ito ay mga kapalaran ng mga buhay na nilalang. Hindi natin sila dapat sayangin. Bukod, ang isang buhay na nilalang ay maaari lamang kumain ng isang Calydom Spiritual Fruit. Ang pagkonsumo ng higit sa isa ay walang silbi. Iligtas mo lang sila.
Sinabi ni James, ang mga Calydom spiritual fruit ay mawawala kaagad pagkatapos lumitaw. Hindi ba masayang iyon? Maaari mong panatilihin ang mga ito. Napatingin si Zitlali kay James. Sagot ni James, natatakot ako na may kumonsumo sa kanila nang hindi ko nalalaman. Mas magiging sayang iyon. Hindi nakaimik sina Zitlali at Truett. Master, ano ang ibig mong sabihin? Tumutol si Lysia, sa tingin mo ba magnanakaw ako? Sabihin mo sa akin. Ilan ang kaya mong ubusin? Sinabi ni James, kailangan kong mag-iwan ng ilan para sa aking mga kaibigan at sa aking asawa. Napabuntong hininga si Lysia. May hammer ka. Bakit sa tingin mo ay magkukulang ka ng Calydom spiritual fruits? Nang marinig iyon, nagulat si James. Ibig mo bang sabihin na ang Calydom spiritual tree ay maaaring ilipat sa espasyo ng kaluluwa at nasa ilalim ng pangangalaga ni Hemere? Oo. Tumawa si Lysia at sinabing, si Hemere ang may pinakamagandang espiritual na katawan para sa pagpino ng mga elixir. Ang Calydom spiritual fruit ay isang elixir ng pinakamataas na grado. Bakit ayaw mo? Matapos marinig ang mga salita ni Lysia, pinulot ni James ang lahat ng espiritual na bunga mula sa Calydom spiritual tree at inilagay ang mga ito sa kaharian ng kayamanan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Zen upang kunin ang Calydom spiritual tree at bunutin ito mula sa lupa bago ito ilagay sa espasyo ng kaluluwa. Nang makita ang eksena, hindi makapaniwala sina Truett at Zitlali. Sa lupa kung saan dating ang Calydom spiritual tree, hindi mabilang na mga high-grade core ang lumitaw. Kinuha ni James ang lahat ng ito at inilagay sa espasyo ng kaluluwa. Nakahanap siya ng isang lugar sa espasyo ng kaluluwa at itinanim doon ang Calydom spiritual tree. Pagkatapos, ipinatawag niya si Hemere para buhayin ito. Higit sa lahat, nag-set up si James ng time formation sa paligid ng Calydom spiritual tree. Sa ganoong paraan, ang mga prutas ay maaaring mamulaklak ng mabilis. Mayroon akong 2 bahay ngayon, masayang sabi ni Hemere. Sok. Ngumuso si Lysia. Kailangan mo pa ring magtrabaho para kay Master. Lysia, samobra ka na. Hindi nakaimik si James. Huwag mong i-bully si Hemere. Kung hindi, paparusahan kita. Nakipagtalo si Lysia, maaari kitang tulungang lumaban. Ano ang magagawa niya? Maaari kong bigyan si Master ng walang katapusang cultivation resources. Nangangatwiran si Hemere, maaari kitang tulungan ngunit ginugutom din kita. Napatulala si Lysia. Agad siyang napatigil sa pagsasalita. Huminto si James sa paggamit ng kanyang Zen at tumingin kay Truett at Zitlali, na nagtataka. Wala na tayong kailangan sa unang layer ng Forlet Land, ngunit may ilang bagay na kailangan nating harapin kung gusto nating pumunta sa pangalawang layer. Si Thea ba? Tumingin si Truett kay James. Tumango si James. Kailangan ko siyang mahanap. Kung hindi, mag-aalala ako. James, may isang bagay na lagi kong pinagkakaguluhan. Tinitigan ni Zitlali si James. Dahil alam mo na especially iya si Whittaker, maaari mo siyang ilantad sa harap ni Thea. Bakit kailangan mo siyang galitin? Para ito sa kaligtasan ni Thea. Napatingin si Truett kay Zitlali. Sa US, ang cultivation rank ni Thea ang pinakamababa, at siya ang nasa pinakamalaking panganib. Kung hindi ginawa ni James yon, hindi aalis si Thea. Bahagyang tama si Truett. Umiling si James sa 2. Ginawa ko iyon sa 2 dahilan. Una, kailangan kong kumpirmahin kung ang Grand Priestess ng Timaeus sect ay ang aking asawa. Pangalawa, nagalit ako sa kanya kaya umalis siya sa US. Baka mas ligtas siya sa ganoong paraan. Pero, hindi mo pa rin alam kung asawa mo siya. Walang magawa, tumingin si Truett kay James. Hindi makapasok sa isip niya ang mga memory inscription na naiwan ni Thea. Ibig sabihin hindi siya si Thea. Hindi yun kumpirmado. Huminga ng malalim si James. Baka kalahati lang siya ni Thea. Nang makitang bumaba na si James, nagpalitan ng tingin sina Truett at Zitlali. Kalahati ni Thea. Ano ang ibig sabihin noon? Actually, naintindihan lang ni James after niyang heartbroken. Noong siya ay nasa puntod ni Franciscus sa Zephyri World, narinig niya ang espiritu ni Franciscus na nagsabi na ang madilim na mundo ay pinaghiwalay sa madilim na landas sa langit at maliwanag na landas sa langit. Si Thea ang Dark Heavenly Path. Kung siya ay nag-reincarnate,
ang Light Heavenly Path ay muling nagkatawang tao dahil sila ay iisa. Gagamitin lang ni Thea ng Dark Heavenly Path ang pinaka-primitive na dark power para sirain ang lahat kapag tumaas ang kanyang cultivation rank. Si Thea of the Light Heavenly Path lang ang makakapigil sa kanya. Sa pamamagitan nito, napagpasyahan ni James na si Thea, ang Grand Priestess ng Timaeus sect ay ang reincarnation ng Light Heavenly Path. Bagamat hindi siya ang tunay na Thea at hindi pumasok sa isip niya ang memory inscription, mahalaga siya. At least, mahalaga siya sa pagliligtas kay Thea sa hinaharap. Sa makatuwid, ang paglalagay sa kanya sa unang layer ng Fourlet Land ay hindi isang magandang paraan. Kailangang matiyak ang kanyang kaligtasan upang mailigtas si Thea ng Dark Heavenly Path. Sa ilang kahulugan, si Thea of the Light Heavenly Path ay asawa rin niya, ngunit hindi siya ang parehong Thea. Sa oras na ito, lumitaw sina Truett at Zitlali sa likod ni James mula sa langit. Napatingin sila kay James na parang may sasabihin. May mga paggalaw. Biglang nag-angat ng ulo si James. Sa direksyong timog silangan. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumikislap at nawala. Nagpalitan ng tingin sina Zitlali at Truett at sinundan si James. Sa isang kaparangan sa unang layer ng Fourlet Land, pinalibutan ng isang grupo ng mga powerhouse sa Years 1 Dale rank at Years 1 Zale ranks 9th Tribulation ang isang napakagandang babae na nakasuot ng puting robe. Nakasuot ng puting lotus ang babae. Walang buhay na nilalang ang nang-ahas na lumapit sa kanya. Mayroong 12-dosenang mga katawan na nakahandusay sa lupa. Nadurudge silang lahat. Ito ay isang kakila-kilabot na eksena. Ang eksena ay nilikha ng magandang ginang sa isang puting damit sa kawalan. Siyempre, hindi siya naging mas mahusay. Siya ay natatakpan ng mga sugat na may dugong umaagos mula sa kanyang bibig. Tulad ng inaasahan sa Grand Priestess ng Timaeus sect. Makapangyarihan ka. Sa oras na ito, bumantong hininga ang powerhouse na nangunguna, na nasa Years 1 Dale ranks 5th Tribulation at sinabing, kahit na, sa tingin mo makakatakas ka. Kasunod ng kanyang mga salita, kinukutya din siya ng mga powerhouse sa paligid ni Thea. Ang Timaeus sect ay bumagsak. Dapat sumuko ka na. Narinig ko na noong ipinanganak ka sa Fourlet Land, nagbago ang langit, na kilala bilang Genesis Heavenly Path. Kung kakainin ko ang iyong laman, maaari kong mapataas ang ranggo ng aking paglilinang. Gusto ko talagang subukan iyon. Masarap dapat ang laman ng Grand Priestess ng Timaeus sect. Bakit hindi natin putulin ang 2 piraso at subukan ito? Hahaha. Grand Priestess, itigil mo na ang paglalaban, kung hindi, hindi kami magiging madali sa iyo. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon at sabay-sabay nating ibaba siya. Gusto kong makita kung kasing magical ba siya ng mga chismis. Pagkatapos sabihin iyon ng grupo ng mga powerhouse, natapakan nila ang sagradong lotus. Nakatayo sa kawalan, si Thea ay mukhang saplada. Kung hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Fourlet Trial bago pumasok sa Fourlet Land, naiintindihan na niya ito ngayon. Ang Fourlet Trial ay isang kumpletong pamamaraan. Isang iskema na nakatarget sa Timaeus sect. Hanggang ngayon, bukod sa 49 at ilan pang buhay na nilalang, hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng buhay na nilalang ng Timaeus sect. Ibig sabihin, lahat sila ay pinatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinubkob din si Thea. Kung siya ay mahuli, siya ay magtitiis ng mga bagay na higit sa regular na pagpapahirap. Sa isiping iyon, isa pang sagradong lotus ang lumitaw sa kanyang kamay. Dahil gusto niyong lumaban, halika na. Pagkatapos, nag-activate ang kanyang Genesis Divine Light. Sa pagtapak sa sagradong lotus, mabilis siyang umikot sa kawalan. Sa sandaling iyon, isang kahanga-hangang dalisay at puting liwanag ang pumuno sa kalangitan. Hindi mabilang na puting sagradong lotus ang bumaba. Sa ilalim ng malalakas na ingay, ang mga powerhouse sa Years 1 Zale rank ay nasugatan lahat. Ang mga powerhouse sa mas mababang hanay ng paglilinang ay nawasak ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga kaluluwa ay nasa lahat ng dako. How dare she use her ultimate move? Sabay natin siyang patayin. 12-dosenang mga powerhouse sa Years 1 Dale rank ang umakyat at sinalakay si Thea ng sabay-sabay. Gayunpaman, habang naghahanda si Thea na lumaban, may lumitaw na 2 figure sa tabi niya.
Dalawang powerhouse sa Years 1 Dailm rank ang natangay ng kumilos ang dalawang figure. Ang 12-dosenang mga powerhouse sa Years 1 Dailm rank na umakyat sa kawalan ay sumalakay kay Thea mula sa lahat ng direksyon. Ilang nakakatakot na Genesis powers ang tumungo kay Thea. Hindi niya naiwasan ang mga ito. Sa pag-aakalang malapit na niyang matugunan ang kanyang wakas, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Lumakas ang Genesis power sa kanyang katawan. Gusto niyang sumabog at patayin ang mga powerhouse kasama niya. Sa sandaling iyon, isang figure sa ibaba niya ang yamakap sa kanya at lumipad sa langit. Boom! Kasunod ng malakas na dagandong, tumama ang Genesis power sa lugar kung saan naroon si Thea. Ilang sandali ang nakalipas at nagdulot ng pagsabog na pumutok sa espasyo. Nang bumalik sa katinoan si Thea, nakita niyang ang yamakap sa kanya ay si James. Sa sandaling iyon, kalmado ang ekspresyon ni James. Mukha siyang makapangyarihan. Nandito siya. Dumating siya sa dulo. Napaiyak na tumitig si Thea kay James. Palagi siyang naniniwala kay James. Nasabi lang niya ang mga malupit na salita dahil sa galit. Pagkaalis niya, napagtanto niyang maraming bagay ang hindi makatwiran. Kaya naman, nang dumaan si James sa mga kapigatian, nagpakita siya at tinulungan siyang magtagumpay sa Years 1 Dailm rank. Gayunpaman, hindi niya kayang harapin si James dahil nalilito siya sa maraming bagay. Ngayon, nang siya ay nasa bingit ng kamatayan, siya ay nagpakita. Pinatunayan nito na hindi siya walang puso. Habang nakayakap si Thea, tiningnan ni James ang mga powerhouse sa Years 1 Dailm rank. Ikinaway niya ang Judgment Side, at isang nakakatakot na madilim na sword light ang sweep out. Saan man dumaan ang sword light, ang mga powerhouse sa ibaba ng Years 1 Dailm rank's third tribulation ay mamamatay. Ang mga powerhouse sa Years 1 Dailm rank na nakapaligid sa kanila ay nagulat lahat. Sa sandaling ito, humarap si James sa isang powerhouse sa Years 1 Dailm rank's fourth tribulation kasama si Thea sa kanyang mga braso. Itinaas niya ang kanyang kamay, naghagis siya ng suntok. Isang mainit na apoy ang tumagos sa katawan ng powerhouse, na naging sanhi ng kanyang pagsabog sa isang iglap. Sabay-sabay, natalo ang ilang powerhouse sa Years 1 Dailm rank. Nagulat si James sa mga powerhouse sa Years 1 Dailm rank na nakapalibot sa kanila. Ang powerhouse na nangunguna, na nasa Years 1 Dailm rank's 5th tribulation ay sumigaw, umalis. Tumakas ka ba? Ngumuso si James. Itinaas niya ang kanyang kamay, at napuno ng quasar tribulation clouds ang kalangitan. Pagkatapos, hindi mabilang na quasar lightning ang tumama. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse sa Years 1 Dailm rank na malapit ng umatras ay nakuryente sa mga kidlat ng kidlat. Kasabay ng pagkislap ng katawan ni James. Pagkatapos, inilapag niya si Thea, na naka-space out, sa lupa. Manatili ka rito. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya. Pagkasabi nun, pumasok si James sa quasar lightning. Saan man dumaan ang sword light, maraming powerhouse ang mamamatay o masasaktan. Pinalibutan ng mainit na apoy ang quasar lightning. Sa maikling panahon, napatay ang ilang powerhouse sa Years 1 Dailm rank na nilamon ng quasar lightning. Hindi mabilang na mga bangkay ang nahulog sa lupa. Nang makita iyon, natakot sina Truett at Zitlali. Ang quasar tribulation cloud sa kalangitan ay nagkalat. Bumaba si James sa lupa. Puno ng mga bangkay at dugo ang paligid. Ang mga kaluluwa ng mga powerhouse ay nagbanggaan sa isa't isa na parang mga langaw na walang ulo. Hinawakan sila ni James. Ang sinumang humipo sa aking asawa ay mapapawi ang kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos, dinurog ni James ang mga kaluluwa sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula. Tumingin sina Truett at Zitlali kay James na parang halimaw. Sa kabilang banda, nag-aalalang ipinilig ni Thea ang kanyang ulo. Tumayo si James at naglakad papunta kay Thea. Kumuha siya ng elixir na may pinakamataas na grado at itinapat sa bibig niya. Pagkatapos, niyakap siya nito nang walang sinasabi. Natigilan si Thea sa kanyang biglaang ginawa. Pakiramdam niya ay nakuryente siya. Tumibok ang puso niya. Nakatayo sa gilid, nagpalitan ng tingin sina Truett at Zitlali nang mapanood ang eksena. Mabilis silang tumalikod at nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan. Hindi nakita papaalisin ulit.
Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang sinabi ni James, hinding-hindi na kita hahayaang umalis muli. Nang marinig iyon ay bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Thea. Ayaw niyang umalis, ngunit nahihiya siya dahil sa naunang hindi pagkakaunawaan. Bilang Grand Priestess ng Timaeus sect, maraming powerhouse ang sumamba sa kanya at hinayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking nabastos sa kanya. Gayunpaman, ngayon, pakiramdam niya ay natunaw ang kanyang puso. Sumanib ito kay James. Maya-maya, binitawan na ni James si Thea. Hawak ang kanyang magandang mukha, pinunasan niya ang kanyang mga luha at malumanay na ngumiti. Pinag-isipan niya ito ng mabuti. Hindi mahalaga kung siya ang reincarnation ng Light Heavenly Path o Dark Heavenly Path. Silang dalawa ni Thea at ng kanyang asawa dahil iisa sila. Hindi mahalaga kung maalala niya ang nakaraan. Gusto lang ni James na pahalagahan ang sandali. Naghiwalay sila ng maraming beses at mahabang panahon. Ang pagkakaroon ng oras sa kanya ay isang luho. Natulala namang tinitigan ni Thea si James. Tila marami siyang gustong sabihin, ngunit hindi niya mahanap ang mga salita. Biglang naglabas si James ng isang Calydom spiritual fruit. Kumain ka na. Isang Calydom spiritual fruit. Nagulat si Thea. Umiling siya at umatras. Ito ay isang banal na bagay. Hindi ko kaya. Walang magawa si James. Kunin mo bilang kabayaran, okay. Hindi. Umiling si Thea. Kainin mo yan. Mas maraming panganib ang haharapin natin mamaya. Ikaw ang aming pangunahing puwersa. Thea. Ngumiti si Truett at sinabing, lahat tayo ay mayroon nito. Kinuha ni James ang buong Calydom spiritual tree. Oo, Zitlali echoed, Thea, kain ka na lang. Kung hindi, malulungkot si James. Nang marinig ang pag-uusap ng dalawa, sumulyap si Thea kay James, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Noon lang niya tinanggap ang prutas. Sa halip na kainin, inilagay niya ito sa treasure space. Walang magawa si James. Kumuha siya ng isa pang Calydom spiritual fruit at itinapat sa bibig niya. Sa sandaling iyon, bumungad sa katawan ni Thea ang puting liwanag. Lumakas din ang aura niya. Hindi napigilan ang sarili, iniunat niya ang magkabilang braso at tumapak sa isang puting sagradong lotus bago lumipad sa kalangitan. Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay nilamon ng isang gintong kalasag. Dahan-dahan siyang umupo sa sacred lotus na naka-cross legs. Ang sagradong lotus ay umiikot at namumulaklak ng dahan-dahan. Sa huli, libo-libong puting sagradong lotus ang namumulaklak sa likod ni Thea. Umindayog sila ng walang hangin. Ang bawat lotus ay naglalaman ng napakagandang Genesis power at spiritual energy. Ngayon, nagbago na si Thea mula sa pagtapak sa sacred lotus tungo sa pag-upo sa sacred lotus. Mula sa isang sagradong lotus, mayroon na ngayong libo-libong mga sagradong lotus. Sa sandaling ito, purong puting liwanag ang lumabas mula sa tuktok ng kanyang ulo. Tinakpan nito ang pulang langit, na nag-uudyok sa iba na sumamba sa kanya. Pagtingin sa kanya, natigilan sina Truett at Zitlali. Lumuhad sila sa lupa. Sa kawalan, napuno ng puting liwanag sa itaas ng ulo ni Thea ang kalangitan, na pinapalitan ng pulang kalangitan ng unang layer ng Forlet Land. Sa ilalim ng purong puting liwanag, ang lahat ng halaman ng Forlet Land ay nalaglag. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa unang layer ng Forlet Land ay lumuhad sa lupa upang sumamba. Pagkatapos, ginalaw ni Thea ang kanyang mga kamay, at dumaan ang isang sinag ng kahanga-hangang purong puting liwanag. Biglang umambon ang buong Forlet Land. Sa sandaling iyon, ang mga halaman na nakabaluktot ang mga tangkay ay naging hindi mabilang na mga nilalang na nagsasaya. Masaya nilang sinalubong ang ulan at nakaramdam sila ng buhay. Ito ay ang Genesis Heavenly Path Power. Ito ang tunay na liwanag Genesis Heavenly Path Power. Ito ay sapat na upang kontrolin ang kapalaran ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa sandaling ito, nakatitig si James kay Thea sa kawalan, natulala. Hindi niya inaasahan na si Thea, nakaka-rating lang sa Years One Dale Rank Second Tribulation, ay magkakaroon ng Heavenly Path Power. Ang mga nakapalibot na lugar ay naging berde mula sa maapoy na pula sa ilalim ng pagbabago ng Genesis Heavenly Path Power ni Thea. Ang mga buhay na nilalang sa malayo ay puno ng sigla. Kumislap ang katawan ni Thea at bumagsak sa lupa.
Nakangiting tumingin siya kay James. Salamat sa pagpayag sa akin na maunawaan ang unang kapangyarihan ng Genesis Heavenly Path. Gulat na napatingin si James kay Thea. Maaari mo bang gamitin ang Genesis Heavenly Path power para baguhin ang lahat ngayon? Hindi. Umiling si Thea. Ang aking Genesis Heavenly Path power ay nasa paunang yugto pa lamang nito. Ito ay gagana lamang sa mga buhay na nilalang sa ibaba ng Years One Dale Ranks 5th Tribulation. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni James na huminga ng malalim. Thea ay nasa 2nd Tribulation lang ng Years One Dale rank, pero na-master na niya ang paunang Genesis Heavenly Path power. Kapag naabot na niya ang ika-9 na kapigatian ng Years One Dale rank, magiging napakalakas niya. Pero, may kakaiba. Biglang sumimangot si Thea. Noong ginagamit ko ang Genesis Heavenly Path power, isang anino ang nagbanta sa akin. Tinakot ka. Nanlaki ang mata ni James. Paano? Umangat ang ulo ni Thea at tinitigan si James. Sabi niya, uubusin niya ako balang araw. Nang marinig iyon, mukhang excited si James. Ito ay isang babae. Tumango si Thea. Sa pagkakataong iyon ay hindi na napigilan ni James ang kanyang pananabik. Lumingon siya at tumawa. Si Thea pala. Dapat ay si Thea, ang reincarnation ng Dark Heavenly Path. Siya at si Thea, ang reincarnation ng Light Heavenly Path, dati ay iisa. Bagamat naghiwalay sila sa hindi mabilang na light years, naramdaman nila ang isa't isa. Kaya lang masyadong mahina si Thea of the Light Heavenly Path. Hindi niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ni Thea ng Dark Heavenly Path. Gayunpaman, nakita ni James ang pag-asa nang marinig niya ang tungkol kay Thea ng madilim na landas sa langit. Kasunod ng pagtaas ng ranggo at kakayahan ng cultivation, si Thea, ang reincarnation ng Dark Heavenly Path, ay lilito. Napatingin sa kakaibang kilos ni James, natigilan si Thea. Natigilan din sina Truett at Zitlali, na bumangon sa lupa. Maya-maya, lumingon si James na mukhang good mood. Hindi na natin kailangang i-explore ang unang layer. Pumunta tayo sa pangalawang layer. Pero, bago iyon, may mga bagay kayong kailangang paghandaan. Habang nagsasalita, kinuha niya ang forlet map at hinanap ang teleportation portal upang makapasok sa pangalawang layer mula sa unang layer. Sumulyap si Truett kay Thea at sinabing, James, hindi pa natin naaalis si Nando at ang iba pa. Hindi ba dapat? Wala sila sa unang layer ng Forlet Land, putol ni James kay Truett. Alam niya ang kinaroroonan ni Nando dahil mayroon siyang curse magic. Nagpalitan ng tingin sina Truett, Thea, at Zitlali at nanatiling tahimik. Mayroong cultivation threshold para pumunta sa pangalawang layer ng Forlet Land. Tumingin si James sa Forlet map ng matagal. Pagkatapos, sinabi niya sa mahinang boses, lahat tayo ay nasa Years One Dale rank. Zitlali, sana kainin mo ang Calydom spiritual fruit. Pagkatapos ng lahat, ang mga panganib ng pangalawang layer ay iba sa unang layer. Nang makitang nag-aatubili si Zitlali, bumantong hininga si Truett at sinabing, kumain ka na. Ito ay isang kapalaran. Upang mapataas ang iyong ranggo sa paglilinang, kailangan mo munang protektahan ang iyong sarili. Tumango si Zitlali at inubos ang Calydom spiritual fruit. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay naglabas ng hindi mabilang na mga sinag ng puting liwanag. Kaagad, naabot niya ang 3rd Tribulation ng Years One Dale rank. Inalis ang Forlet map, itinaas ni James ang kanyang ulo. Pumunta tayo sa pangalawang layer. Pagkatapos, nawala sila. Sa susunod na segundo, 12-dosenang mga powerhouse ang lumitaw. Huminto sila sa kinaroroonan ni James at ng iba pa. Ang isa sa kanila, isang matanda na may puting buhok, ay naningkit ang kanyang mga mata. Kapag nakapasok na sila sa pangalawang layer, ay lock ang teleportation portal. Nakatayo sa gilid, bumantong hininga ang isang buhay na nilalang isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Pero nasa loob ang Grand Priestess. Tinatakan din ba natin siya? Ang dakilang saserdote ay ang landas sa langit. Ang matanda na may puting buhok ay bumantong hininga at sinabi, walang selyo ang gagana sa kanya. Tsaka nasa 2nd layer si Rebella at yung iba pa. Matapos patayin ang lalaki mula sa Dark World, maibabalik nila ang Grand Priestess.
Paano kung ang lalaki mula sa madilim na mundo ay bumagsak sa kanilang pagkubkob at pumasok sa ikatlong layer? Tanong ng medyo may edad na babae. Ngumiti ng masama ang matanda na may puting buhok. Inayos na ng sect leader ang lahat. Hindi natin kailangang alalahanin iyon. Habang nagsasalita, lumingon siya at iniskan ang 12-dosenang powerhouses. Kailangan mong tandaan na ang layunin ng selyo ay hindi para i-seal ang tao mula sa dark world kundi para bumili ng mas maraming oras. Para sa kapayapaan ng 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds, kailangan nating gumawa ng maingat na hakbang. Hindi tayo maaaring magkamali. Yumoko ang mga powerhouse, senyales na naiintindihan nila. Pagkatapos, humakbang sila sa kawalan at tumakbo sa harapan. Ang teleportation formation na nag-uugnay sa una at ikalawang layer ng Forlet Land ay isang umiikot na sword formation na binubuo ng libo-libong yelong espada. Naglabas ito ng nakakatakot na lamig. Si James at ang iba pa ay nag-activate ng Genesis Divine Light. Pagkatapos, nilamon sila ng Ice Sword Formation. Sa pagkakataong iyon ay mabilis na bumaba ang apat. Linder ang mga pag-atake ng hindi mabilang na mga espada ng yelo, na-activate nila ang kanilang supernatural powers. Ginamit ni James si Hemera. Sa pagkakayakap ni Thea, natunaw niya ang hindi mabilang na mga espadang yelo. Samantala, pinrotektahan ni Truett si Zitlali. Ikan-away niya ang malaking espada sa paligid at binasag ang mga espadang yelo. Dumaan sila sa mga hadlang sa loob ng maraming taon bago tuluyang lumapag. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang mundong puno ng nyebe. Puti ang buong lugar. Ito ay walang hangganan. May halimaw. Bulalas ni Zitlali. Lumingon ang lahat at nakita ang isang puting hayop na papunta sa kanila. Nag-flash ang katawan ni James, at itinaas niya ang kanyang kamay. Ang nagninangas na apoy kasama ang hindi mabilang na mga espada ay lumipad patungo sa hayop. Kasunod ng tunog ng isang malakas na boom, ang hayop ay malubhang nasugatan. Pagkatapos, iwinagayway ni Truett at Zitlali ang kanilang mga espada at pinatay ang malubhang nasugatang Snow Beast. Habang ang Snow Beast ay nahulog sa lupa, isang core ang lumipad palabas. Hinawakan ito ni Truett. James, isa itong hayop sa 5th Tribulation ng Yerswan Dale rank. Lumingon si Truett at sumigaw, may mataas na core. Itago mo. Huminga ng malalim si James. Ang pangalawang layer ng Forlet Land ay katakataka. Kailangan nating mag-ingat. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang masamang tawa ang narinig mula sa sulok ng isang malaking bato ng yelo. 49, matagal na kitang hinihintay. Nang marinig iyon, naging mapagbantay si James at ang iba pa at tumingin sa direksyon ng boses. Pagkatapos, sa sulok ng malaking bato ng yelo, maraming puting figure ang lumitaw. Lahat sila ay babaeng nabubuhay na nilalang. Sila ay napakaganda. Ang pinakamahalaga, tila sila ay mga powerhouse sa 5th Tribulation ng Yerswan Dale rank o mas mataas. Hindi maramdaman ni James at ng iba pa ang cultivation rank ng magandang babae sa pangunguna, ngunit ang kanyang aura ay nagpatakot sa kanya ng mga tao. Nang makita ang grupo ng mga babaeng nabubuhay, hinayla nina James at Truett sina Thea at Zitlali sa likod nila. Rebella, bakit ka nandito? Nagulat si Thea. Nang marinig iyon, winagiway ng babaeng nangunguna ang kanyang kamay. Isang napakagandang Genesis power ang humawak kina Thea at Truett bago sila hinayla sa likod ng babae. Masyadong biglaan ang lahat. Bago pa makapag-react si James, nangyari na ang lahat. Rebella, sa pagmamadali, sumigaw si Thea, anong ginagawa mo? Nais ni Truett na bumalik sa tabi ni James, ngunit napagtanto niyang ang kanyang Genesis power ay selyado na. Hindi niya magawang mag-teleport. Naubos na niya ang Essence Genesis Elixir na binigay ni James sa kanya. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi pa ganap na naibalik, naabot niya ang ika-4 na kapigatian ng Yerswan Dale rank. Gayunpaman, ang misteryosong babaeng ito ay tinataka ng kanyang Genesis power sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Gaano siya kalakas?